Mga kapatid sa pananampalataya, isang mapagpalang oras na naman po sa ating lahat. Welcome na po sa ating programang Pagninilay. Tayo po ngayon ay episode 9 na po mga kapanalig at mga kapatid sa pananampalataya. At lubos po ang ating pagbati sa lahat po ng ating mga tagapagsubaybay sa programang Pagninilay. Mga kapatid sa pananampalataya, muli samahan po ninyo ako sa pagninilay sa mga oras na ito. Ako si Pastor Sherwin ng Rojas Mission at ito ang programang Pagninilay. Mga kapatid sa pananampalatayang Kristiyano, samahan ninyo kami sa programang Pagninilay. At kung bago lang kayo sa Facebook page na ito, paki-like and paki-share na sa inyong mga kaibigan upang ang salita ng Diyos, salita ng buhay, ay ating maipalaganap sa buong sandaigdigan. Pagninilay, samahan si Pastor Sherwin sa programang Pagninilay. Ang mabuting balita ng Panginoon sa oras na ito ay mula po sa Aklat ni Juan, Kabanata 17, talatang 1 hanggang 11, na ganito pong sinasabi. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat na ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at sa Jesucristo na iyong sinugo, inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang pinagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago ka man likain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyong ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon, alam na nila mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at parangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y pupunta sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Mga kapatid sa pananampalataya, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Mga kapatid sa pananampalataya, muli isang mapagpalang oras sa atin pong lahat. At muli, welcome na po sa ating programang Pagninilay, episode 9 na tayo. Halos siyam na bahagdan na ang ating narating mga kapanalig at ating mga tagapagsubaybay. Nais ko lamang po, bago po tayo magsimula sa ating pagninilay, pinapasalamatan ko po ang lahat ng nag-react, nag-share, at ganoon din po ang nanonood sa ating programa. Nawa ay patuloy pa kayong gabayan ng ating Poong May Kapal, na patuloy rin nating maranasan ang kanyang presensya sa ating mga buhay. Mga kapatid sa pananampalataya, malapit na tayo sa wakas ng Pasko, ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung atin pong sinusubaybayan ang ating pong pagninilay araw-araw, makikita po natin mga kapatid na sa panahon ito, sa Ebanghelyo, ang wakas ng mga sinasabi ni Jesus ang mangyayari sa Kanya bago pa man siya bumalik patungo sa Ama. Kaya ang panalangin niya, ingatan ng Diyos ang kanyang mga hinirang na hindi sila'y maligaw sa ibang landas. Hindi pinanalangin ni Jesus ang mundo ng kahulugan nito ay mga makamundong bagay na nakakaabala sa ating pagtuon sa mga bagay na makalangit. Isang paalala sa atin na tayo na mga naniniwala kay Kristo, na tayo na mananampalataya ni Kristo at ng ating Panginoong tagapagligtas, ang siyang pinapanalangin ng ating Panginoong Hesukristo
upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Hindi lang bilang isang ordinaryong tao tayo para sa Panginoon, kundi we are a special person, we are a special people of God when we try to believe, not only try, but when we believe to Jesus Christ as our Savior, and we believe that He is resurrected, and we believe that He will ascend to heaven, and He will come again to save the living and the dead. Mga kapatid sa pananampalataya, tatlong sentrong bagay na mensahe ng Ebanghelyo ang ating pagnilayan. Sa ating Ebanghelyo, pinapakita ni Jesus ang pagiging mataas na antas na panalangin. Hindi para sa sarili, kundi para sa mga alagad. Itinataas niya sila sa Ama upang mapanatili sa katotohanan. Nakikita po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos dahil tinaas niya tayo bilang tayo na mananampalataya, bilang tayo naniniwala kay Kristo, ay tayo mismo pinapanalangin niya sa Ama. We are being raised by Jesus Christ to God the Father in heaven. Nasabi ng Panginoon, "This is my beloved, this is the one who follow you." Ito yung mga sumunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ko. Tayo mga kapatid ay inilaan para sa Diyos. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin. Sabi po sa Juan 17:6, ipinapaalala nito na tayo hindi para sa mundo, kundi tayo ay para sa Ama. Na tayo ay tinawag upang maging banal at kakibat ng pagpapalaganap ng mabuting balita sa gitna ng mga pag-uusig o kahit banta sa buhay ng isang mamamahayag ng salita ng Panginoon. Kung yung mga mamahayag na ng mga balita, makamundong balita ay talaga namang pinapatay. Ganon din pong nangyayari sa kasalukuyang panahon natin. Marami po sa mga manggagawa natin sa iba't ibang denominasyon, relihiyon at kung ano man pong sekta, mga kapatid sa pananampalataya, ang ibinubuhis nila ang kanilang buhay para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nawa tayo mga kapatid, ganun din po tayo sa ating pananampalataya. Huwag po nating hayaan na tayo ay kainin ng mundong ito. Kaya mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, pagkakaisa sa kaluwalhatian ng Diyos ang sentro ng mensahe ng ating Panginoon. Si Jesus ay humiling ng kaluwalhatian hindi para sa sarili, kundi upang maipahayag ang Diyos sa mundo. Ang kaluwalhatian niya ay ang krus, at ang krus ay daan tungo sa muling pagkabuhay. Mga kapatid, sa ating pananampalataya, sa ating pagtugon bilang mananampalataya, ang panalangin ay hindi simpleng salita, kundi pakibahagi sa misyon ni Kristo bilang tagapamagitan. Tayo rin ay tinatawagan na manalangin, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa kapakanan ng mundo. Minsan merong mga tao nagsasabi sa atin, "Please pray for me." And this is the time that we can continue to serve the Lord for all His glory. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Pagninilay. Nawa, matutunan rin po nating manalangin, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat ng tao na nagsasakripisyo, at lalo higit sa ating mga sarili, na tayo ay patunayan natin sa ating mga sarili na tayo ay inilaan, ipinanalangin ng ating Panginoong Jesucristo sa Ama. Kaluwalhatian nawa ang maranasan natin sa buhay natin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat sa iyong panalangin para sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na tularan ka sa buhay ng panalangin, pag-ibig at katatagan ng loob. Sa pamamagitan ng panalangin, gawin mo kaming kasangkapan ng iyong pagkakaisa at liwanag sa mundong nababalot ng dilim. Mga kapatid sa pananampalataya, salamat. Ito ang programang Pagninilay. Mga kapatid sa pananampalataya, isang bahagi na naman ng ating pagninilay sa araw na ito, sa oras na ito, ang nagtapos at ating natunghayan. Nawa mga kapatid, sa mga susunod pa nating mga programa, patuloy po niyong i-like, i-share at ibahagi
ang ating programang Pagninilay. Patuloy ko po kayong inaanyayahan na i-like, i-share at mag-comment din po kayo ng inyong mga panalangin. At ganoon din po mga kapatid sa pananampalataya, patuloy po tayo nagdarasal para sa karagdagang sponsors and donors para po sa ating misyon, lalong higit sa bayan po ng Rojas. Muli, ako si Pastor Sherwin na patuloy na nananalangin para sa bawat isa, para sa kapakanan ng bawat isa, na tayo ay magtagumpay kapag tayo ay sama-samang nananalangin sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. God bless us all.